Dito ko lang yun nilagay eh. Biglang nawala. Nakakainis talaga. Atina! Atina! Pumunta ka nga rito! Ma? Ma, bakit po? Kinuha mo ba yung lipstick ko? Yung kulay pula? Hindi po, Ma. Hindi naman po ako pumapasok dito sa kwarto mo. Kung ganon, nasa na? Wala namang ibang pwedeng kumuha nun. Ate, tingnan mo. Ang ganda ng kulay. Pulang-pula. Yuri? Walang hiya ka, Yuri. Ikaw pala ang kumuha ng lipstick ko? Puisit kang bata ka. Halika nga rito. Mama, malilintikan ka sa akin. Mama, wag po. Wag niyo po akong papaluin. Ma, wag po. Bitawan niyo po si Yuri, Tumahimik ka, Ma. Atina. Isa ka pang walang pakinabang. Ma, ang sakit po. Talagang masasaktan kayong parehong magkapatid. Halika dito, Yuri. Halika! Mama, wag po. Sorry na po. Hindi ko na po ulitin. Talagang hindi mo na uulitin dahil gagarutihin kita ng walis tambo. Ma, wag po, Ma. Wag niyo pong sasaktan si Yuri, Mama. Manahimik ka, Atina. Wala kang pakinabang. Mga wala kayong silbi. Mama, tama na po. Masakit po. Alam mo ba, ha? Ang mahal ng lipstick na yan. Okay na yung kamay mo. Okay na yan. Mama! Paluin ko yan. Mama, tama na po. Wag mo na pong sasaktan si Yuri, Mama. Sa laulang ina, ganon ang turing sa mga inang walang pakialam sa sarili nilang pamilya. Mga babaeng bastos, walang modo at walang puso. Isa na roon si Meredith. Hindi na mahalaga sa kanya ang pag-iyak ng kanyang mga anak, lalo na ng panganay niyang si Atina, na palaging umaasa ng kaunting lambing o kahit isang haplos ng ina. Ngunit imbis na yakap, galit at mura ang ibinibigay ni Meredith. Matapos niyang hatawin ng ilang ulit ng walis tambo si Yuri, iniwan niya ang magkapatid na luhaan sa kanilang maliit na bahay. Walang lingon-lingon, dumiretso siya sa inuman kung saan naghihintay ang kanyang mga barkada. Doon niya mas piniling malunod sa alak kesa sa sariling responsibilidad. Hindi ka pa ba uuwi, Meredith? Malalim ng gabi Kago. Anong malalim ng gabi? Madaling araw na nga, oh. Anong oras na ba? Kailangan ko na rin umuwi. Baka hinahanap na ako ng asawa ko Under desire ka talaga ng asawa mo, ano? Ako? Under Desaya? Di uwi. Gusto ko lang umuwi kasi may trabaho pa ako bukas. At isa pa, ayoko ng away. Masakit sa ulo. Dito ka na muna. Total tayo rin namang dalawang naiwan dito sa kubo. Umalis na yung mga kainuman natin. Ano namang gagawin natin Wala namang natirang alak. Ubos na. Ronald, hindi mo ba ako type? Hoy! Nagbibiro ka ba? Pinsan ko si Carmelo. Maayos ka! Wala naman si Carmelo eh. Tsaka, hindi niya naman malalaman kung sakali. Lasing ka, Meredith. Lasing ka lang. Sige. Alis na ako. Baka hinahanap na ako ni Diana. Sandali. Huwag ka na munang umalis. Alam ko naman nagtitimpi ka lang eh. Sige. Sige. Naamin ko. Maganda ka. Sexy. Nakakaakit. Ayun naman pala eh. Ronald, matagal na kitang gusto. Kaya nga ako palaging sumasama sa grupo eh. Para lang mapalapit sa'yo. Pero, Meredith, pinsan ko asawa Wala mo. naman siyang malalaman. Sisiguraduhin din natin na hindi malalaman ni Diana ang relasyon natin kung sakali. Sige. Type din naman kita Mhm. Ang swerte ni Carmelo sa'yo.
parang dalaga pa rin. Sabi ko di, mimigay ko rin. Ranon. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, naganap ang isang makamundong kasalanan. Ang simpleng balak ni Ronald na makauwi sa kanyang asawa ay nauwi sa mainit at makasalanang yakap ni Meredith. Isang sandaling ligaya na walang konsiderasyon sa iba. Kinaumagahan, mga 5:00 pa lang ng umaga, saka pa lamang nakauwi si Meredith sa kanilang bahay. Tila walang pakialam sa gabi ng kalupitan at pagkakasala. Dito niya naabutan ng kanyang 2 anak, tahimik na nagtitimpla ng malabnaw na kape. Nilagyan na lamang ni Athena ng tubig ang garapon ng kape para kahit papaano'y may mainom sila ni Yuri. Mano po, Mama? Mano rin po, Mama. Ay, huwag nga kayong magmano sa akin. Pinagmumukha niyo akong matanda. Sorry po. Oh, bakit ganyan ang itsura niyo? Parang lanta na kayo ah. Wala po kasi kaming kinain na hapunan kagabi, Mama. Gutom na po kami ni Yuri. Wala na po tayong bigas, Mama. Sinubukan naman po ni ate na mangutang kay Aling Lourdes pero hindi po kami pinautang. Sinubukan mong mangutang, Athena. Abay, ang kapal naman ng mukha mo. At sino magbabayad? Ako. Hoy! Kung wala kayong makain, wala akong pakialam. Umalis nga kayo sa dinaraanan ko. Pinapainit nyo na naman ang ulo ko. Pero, Mama, wala pa po bang padala si Papa? Ma, kahit 20 lang po sana. Makabili lang po ako ng tinapay. Gutom na talaga Sabi kami, na tumahimik ka eh. Isang salita pang marinig ko mula sa'yo, Athena. Sinasabi ko sa'yo, puputok yung nguso mo. Huwag niyo ako istorbohin. Matutulog ako. Masakit ang ulo ko. Paano na tayo, ate? Gutom na ako. Ubusin mo na yung latak ng kape mo. Maghahanap ako ng paraan para makakain tayo, Yuri. Kung narito lang sana si Papa, sana hindi tayo nagugutom. Wala si Papa, Yuri. Kaya wala tayong maasahan. Dahil kinukuha lahat ni Mama mga padala ni Papa. At ginagastos niya sa sugal at saka sa inom. Ate, Sige na, ubusin mo na yan. Aalis muna ako saglit. Maghahanap ako ng makakain natin. bumalik ka kaagad, ate ha. Oo, babalik din ako agad. Tumango na lamang si Yuri sa kanyang ate. Sa murang edad, naranasan na niya ang kalupitan ng kanilang ina. Halos si Athena na ang nag-aalaga sa kanya dahil ayaw na ni Meredith na alagaan ang sariling anak. Minsan pa'y pinahinto siya ni Meredith sa pag-aaral upang bantayan si Yuri. Isang pasaning hindi pinili ngunit kailangan niyang tiisin. Walang kaalaman ang kanilang ama sa lahat ng ito. Seaman kasi ang kanilang ama at madalas ay hindi nila makontak. Pinagbawalan din sila ni Meredith na makausap ang kanilang ama. At kapag umuwi naman ito'y sinisiguro ni Meredith na mananahimik sila. Walang maisasabi tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanila. Sa bawat sandali, ramdam ni na Athena at Yuri ang bigat ng kawalan ng pagmamahal at proteksyon. At unti-unti, ang kanilang pagkabata ay nababalot ng lungkot at takot. Oh, Athena, anong ginagawa mo dito? Auntie Diana, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Napasyal ka?
May kailangan ka ba? Auntie, pwede po bang makahingi ng kahit ilang pirasong pandesal? Kung hindi naman po, kahit bigas? Wala ba kayong bigas? Nasaan ang nanay mo? Nasa bahay po, natutulog. Ay, may ginawa na naman ba sa'yo ang nanay mo, Athena? Auntie, palagi naman po mas lumalala po kada araw. Kung alam ko lang ang contact number ng tatay niyo, ako na mismo ang magsasabi sa kanya ng kawalang hiyaan ng nanay niyo. May Facebook po sana si Itay, kaso hawak din ni nanay ang Facebook ni tatay. Tuso talaga yung si Meredith. O siya, halika, pasok ka dito sa loob. Salamat po, Auntie. Diana, sino yung kausap mo? Etong pamangkin mo, si Athena, nanghihingi ng pagkain. Ronald, kausapin mo nga yang si Carmelo. At sabihin mo sa kanya ang kapabayaan niyang si Meredith. Ha? Ano ka ba naman, Diana? Alam mo namang salaulang pag-uugali niyang si Meredith na yan eh. At Athena, halika, pasok at bibigyan ka namin ng pagkain ng Auntie Diana mo. Maraming salamat po, Uncle Ronald. Ang bait niyo po talaga. Sa'yo din po, Auntie Diana. O sige na, huwag mo nang isipin yon. Halika na dito. Kumain ka muna dito, tapos dalhan mo na rin si Yuri ng pagkain. Opo, Auntie Diana. Athena, nasan nga pala yung nanay mo? Nasa bahay po, Uncle. Natutulog po Kadarating niya lang po kasi galing na naman po yata sa inuman. Kita mo na yan, Ronald. Sa laula talaga yang si Meredith. Napakapabayang ina. Diana, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Nasa harapan natin yung bata. Ayos lang po yun, Uncle. Kumain na lang tayo. Athena, damihan mo yung pagkain mo ha. Tapos itong itlog, itong tinapa, At itong sinangag, itabi mo para kay Yuri. Maraming salamat po talaga. Jack na matutuwa po nito si Yuri. Masayang sumalo ng agahan si Athena sa mag-asawang Diana at Ronald. Pasulyap-sulyap si Ronald sa kanyang pamangkin na si Athena. Dalagita na ito. Kahit nangangayayat ang katawan, hindi maipagkakaila ang angkin nitong ganda. Matangkad rin ito kung ikukumpara sa mga kaedad niya. Sa inosenteng anyo ng dalaga, hindi mapigilan ni Ronald ang mapailing. Dahil sa kasamaan ni Meredith, wala itong amor sa mga anak nito. Pera lang ni Carmelo ang habol ng babae. Gustuhin man niyang sabihin sa kanyang pinsan ang kawalang hiyaan ni Meredith. Pinagbantaan siya ni Meredith. Oras na magsumbong siya, isisiwalat ni Meredith kay Diana ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Bagay na ayaw mangyari ni Ronald. Ayaw niyang masira ang kanyang pamilya. Bilisan mo kumain, Yuri. Baka mamaya makita tayo ni Mama. Pagalitan na naman tayo. Dahil lang hingi tayo ng pagkain kila Auntie Diana. Buti na lang. Mabait sila Auntie Diana at Uncle Ronald. Binigyan nila tayo ng pagkain, ate. Tama ka. Kung hindi dahil sa kanila, baka namatay na tayo sa gutom. Athena! Yuri! Naku, gising na si Nanay Yuri. Ubusin mo na yung pagkain, bilis. Opo, ate. Nasaan ba kayong dalawa? Athena! Ma? Bakit po? Narito ka lang pala. Bakit ang tagal mong sumagot? Pasensya na po, Ma. Hindi ko po kagad narinig ang boses mo. Anong hindi mo narinig? Halos maputol na ang litid ko sa liig. Kakatawag sa'yo. Sorry po, Mama. Bakit walang sinaing? Gutom na ako. Bakit walang pagkain? Kasi wala po tayong bigas. Di ho ba sinabi ko po sa inyo kanina? Sinisisi mo ba ako? Hindi
naman po, Mama. Alika nga rin. Ma! Alika! Aray ko po! Nasasaktan po ako, Ma! Makinig ka sa akin, Athena, ha? Pumunta ka sa tindahan. Mangutang ka doon ng bigas at ng ulam. Bilisan mo yung kilos mo! Pero, Ma, ayaw po ni Aling Lourdes magpautang. Peste! Talagang swapang yung Lourdes na yan eh. O siya, hetong pera. Ibili mo yan ng bigas at ulam. Bilisan mo! Dahil pagbalik mo, magluluto ka pa! Opo, Mama. Nasaan pala si Yuri? Nasa labas po. Yuri! Halika nga rito! Masayin mo ang likod ko! Yuri! Opo, Mama! Nariyan na po! Pinahid na lamang ni Athena ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Bago niya tinapunan ng tingin ang nagmamadaling si Yuri na papasok ng bahay. Kita niya ang takot sa mga mata nito. Binilisan niya ang pagpunta sa tindahan ni Lourdes upang bumili ng bigas at ulam. Pagdating niya sa harap ng tindahan at matapos mabili ang mga kailangan, napahinto siya ng biglang may humintong isang lalaki sa harapan niya. Matangkad, mistizo at guwapo. Sa murang edad ni Athena, marunong na siyang humusga ng anyo ng lalaki. At masasabi niyang isa ang lalaking yun sa mga pinakagwapong nakita niya. Mala artista ang tindig at dating. Bakit po, Kuya? Pwede ba ako magtanong? Tungkol po saan? Gusto ko sanang magtanong sa'yo kung may alam kang paupahan dito sa inyo. By the way, ako si Alvaro. Sir Alvaro. Meron po, dun po sa kapitbahay namin, kila Aling Simang. Pwede mo ba akong samahan? Oo naman po. Sabay ka na lang po sa akin. Pauwi na rin po ako eh. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Athena po. Hindi na kumibo si Athena at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman siya natakot na samahan ang estranghero. Dahil malapit lang naman ang bahay nila si Mang, halos bakod lang ang pagitan ng bahay nila. Pagkarating nila sa harap ng tarangkahan nila si Mang, agad niyang tinawag ang matandang may-ari at sinabing may nais umupa sa kanila. Natuwa naman ang matanda at nagpasalamat sa kanya. Matapos nyon ay nagpaalam na si Athena kay Alvaro, saka pumasok sa kanilang sariling tarangkahan. Ngunit hindi pa man niya tuluyang naisara ang gate, ay agad siyang hinablot ng kanyang ina. Ma, bakit po? Sino yung nakita kong kasama mo, ha? Si Kuya Alvaro ho. Alvaro. Ngayon ko lang siya nakita dito sa atin. At anong ginagawa niya dyan kina si Mang? Kamag-anak ba yan ni si Mang? Hindi po, Mama. Mangungupahan po siya. Talaga? Mukhang magtatagal siya dito sa atin. Base sa mga dala niyang gamit. Sige ho, Ma. Magsasaing na po ako. Mabuti pa nga. Bilisan mo ang pagluluto mo dahil nagugutom na talaga ako. Opo, Mama. Gwapo itong si Alvaro, ha? Ang ganda ng tindig. Matipuno, moreno, matangkad. At ang lalaki ng kanyang mga braso. Maugat din ang kanyang mga kamay. Ay, grabe. Ang talas ng mga mata ko, basta gwapo talaga. Ay. Bago tuluyang pumasok sa bahay, napansin ni Athena ang kakaibang ngiti ng kanyang ina habang nakatanaw sa bahay ni Mang. Ipinagkibit balikat na lamang niya yun bago nagpatuloy upang magluto ng pagkain. Samantala, matapos kumain si Meredith ay agad itong naghanda upang umalis. Suot ang hapit at sexing damit at matingkadang make-up. Lumabas siya ng kwarto na wari walang pakialam kahit nakatingin sa kanya ang sariling mga anak. No, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? May problema ba?
Wala po, Mama. Aalis ako. Huwag niyo akong hanapin. Kung gusto niyong kumain, abay pagtiisan niyo yung toyo at tirang kanin. Mama. Oh, huwag mo kong artihan, Yuri. Kung ayaw mong itapon ko yung mga tuyo na yan at wala kayong makain ng ate mo. Yuri, huwag ka nang umimik. Yan! Tama yan, Athena. Pagsabihan mo yung kapatid mo. Puro kaartihan ang alam nyo. Wala naman kayong silbi, wala naman kayong ambag. Alis na ako. Wag kayong lalabas ng bahay. Opo, Mama. Ate, bakit ganun si Mama? Ang sama-sama ng ugali niya. Hindi siya katulad ni Auntie Diana. Ang bait-bait niya sa mga pinsan natin. Iba-iba talaga siguro ang nanay, Yuri. Malas lang natin kasi si Mama ang naging ina natin. Ate, kapag lumaki na tayo, sabihin natin kay Papa ang lahat ng ginagawa ni Mama. Sana nga umuwi na si Papa para masabi natin sa kanya ang lahat ng ginagawa sa atin ni Mama. Tsaka ate, bakit ganun ang suot ni Mama? Ang iksi-iksi ng short niya. Nagmukha tuloy siyang pato. Shh, Hoy, ano ka ba naman? Ang bibig mo, huwag kang ganyan. Totoo naman eh. Tsaka yung damit niya, hapit na hapit. Tapos parang sinadya niya yung maluwang yung bandang dibdib. Parang may umaalog tuloy na 2 papaya sa dibdib niya. Ang sagwa kong tignan. Yuri, ang bibig mo tama na yan. Kaya nga palagi ka napapalo ni Mama eh. Kasi yung bibig mo, hindi Tingnan mo. maawat. Tingnan mo pa oh. Kung maglakad, para talagang pato. Yuri, Hindi malaman ni Athena kung matatawa ba siya o hindi sa mga sinabi ni Yuri. Dahil may katotohanan naman ang mga yon. Wala talagang preno si Yuri kapag nagsasalita. Palibhasay, bata pa. At yun din ang dahilan kung bakit palagi itong napagdidiskitahan ng kanilang ina. Sa kabilang dako, sinadyang pumuesto ni Meredith sa harap ng bahay ni Nasimang upang makuha ang atensyon ng gwapong dayo sa kanilang baryo, si Alvaro. Napangiti pa siya nang makita itong lumabas ng tarangkahan at nagtama ang kanilang mga mata. Hi, magandang hapon. Magandang hapon naman. Mukhang maaga ang pag-inom May pinagdadaanan? Wala naman. Medyo naboboring lang. Gusto mo ba akong saluhan? Pwede ba? Baka may magalit. Naku, wala. Halika, upo ka dito oh. Ano gusto mong pulutan? Umiinom ka ba ng beer? O gusto mo ng ibang inumin? Ano ba? Tea or... Nakakaya Ay. naman sa'yo. Ayos na sa akin itong beer. Siya nga pala ako si... Alvaro? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Yung anak ko, nabanggit niya sa akin. May anak ka na? Ah. Sino nga palang anak mo? Ay, yung sumama sa'yo kanina, patungo sa bahay ni Aling Simang. Si Athena. Mm-mm. Anak mo pala yun. Kaya pala napakaganda eh. Manang-mana sa nanay. Maliit na bagay. Syempre, saan pa ba naman magmamana? Di syempre sa nanay. Oo nga pala. Nasaan pala ang asawa mo? Baka mamaya makita tayong magkasama ang pang isipin. Ang asawa ko, nasa barko. Seaman kasi siya. Ganun ba? Kaya ka ba umiinom mag-isa? Miss mo na siguro siya, no? Ha? Medyo. Bakit parang hindi naman yata? Alvaro, uminom na lang tayo. Huwag na natin pag-usapan ng asawa ko. Sige. Ikaw ang bahala. Heto pulutan natin. Masarap yung tindang isaw ni Aling Mayet. Gusto mo ba pumasok tayo sa loob ng boarding house ko? Ha? Bakit naman? Gusto ko kasing ipagluto ka ng pulutan. Talaga? Nako, napaka-sweet mo naman, Alvaro. Pero,
Sige, sasama ako sa'yo. Gusto ko kasing matikman ang luto mo. Kung ganun, tayo na. Sumama ka na sa akin. Sige, tayo na. Sumama si Meredith kay Alvaro. Bit-bit ang mga alak at pulutang isaw. Malanding naglakad si Meredith sa gilid ng guwapong lalaki. Kumikembot-kembot pa ito na parang isang pato. Yun ang tagpong nakita ni Diana. Napataas naman ang kilay ng babae ang nagtanong kay Aling Mayet kung sino ang lalaking kasama ni Meredith. Kaagad namang sinabi ng matandang tindera kung sino si Alvaro. Sa huli ay umismid na lamang si Diana at napailing. Samantala, si Meredith naman ay napahanga ng tuluyan nang makapasok sa silid na tinutuluyan ni Alvaro. Napakalinis nito. Agad na nagtungo ang lalaki sa maliit na kusina bago binuksan ang maliit na kalan at nagsalang ng kawali roon. Mabilis lang ito Maupo ka muna dyan. Pasensya na. Wala pa ako masyadong gamit. Ayos lang. Alam ko naman na kalilipat mo lang. Ano nga pala yung niluluto mo? Ang sarap ng amoy. Ito. Tamarok ang tawag dito. Ano yon? Tamaro. Delay kasi ito sa lugar namin. Purong karne ng baka. Parang yung tinatawag na steak ng mayayaman. Oo, yun nga. Pero local style. Pero hindi nagpapahuli ang lasa nito. Masarap itong pulutan, lalo na dyan sa beer na dala mo. Alam mo, hindi ka lang gwapo. Mukhang magaling ka rin. Magluto. Salamat Kailangan ko lang kasi magluto dahil wala naman akong asawa na mag-aasikaso sa akin. Wala kang asawa? Kahit na jowa? Wala Oh, Eto ng tamarok, tigi-isa tayo. Tikman mo. Masarap yan. sige. Titikman ko. Gusto mo ba? Hiwain ko yan. Para naman matikman mong hiwa ko. Halika. Umpisahan na nating magtikiman. Sige. Akin na ang hiwa mo. Kung masarap ang hiwa mo. Tikman na natin itong Parang niluto nakakatuwa mo. kang kasama. Sandali. Akala ko kung ano titikman ang sinasabi mo dyan Sandali lang. Mm. Titikman ko itong karne. Masarap. Ang lambot. Napakalasa. Mukhang primera klaseng karne ng baka to, Sabi ko sa'yo magugustuhan mo yan. Hindi lang gusto. Gustong gusto. Bakit parang naninigas ka dyan? Hindi naman. Maganang kumain si Meredith kasama si Alvaro. Habang tumatagal ang gabi, patuloy silang uminom hanggang sa inabot na sila ng kalaliman ng gabi. Halata sa mga kilos ni Meredith ang kanyang mga pahaging, mga titig at ngiti na puno ng pang-aakit. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila hindi tinatablan si Alvaro ng kanyang mga motibo. Doon nagsimulang mainis si Meredith, lalo pa nang mapansin niyang tila humihilik na ang lalaki. Tanda ng pagkalasing o pagod. Sa inis, napabuntong hininga siya at nagpasya na lamang na lumabas ng silid upang umuwi. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakarating sa kanila. Bigla siyang hinila ni Ronald mula sa dilim. Ay, walang hiya ka talaga, Ronald.
Dito mo pa talaga ako naisipang gapangin sa sagingan? Eh bakit? Gusto mo naman Eh paano kung may nakakita sa atin? Iabot mo nga sa akin yung damit ko. Magbibihis na ako. Nakita ka ni Diana kanina. Matindi rin naman ang kalandian mo sa katawan Talagang sumama ka sa bagong border ni Aling Simang. Ronald, pabor naman sa yung ginagawa ko. Paano nagiging pabor sa akin? Eh alam ko naman na ayaw mong mahuli tayo ni Diana, hindi ba? Kaya magpasalamat ka. Nabaling na sa ibang atensyon ko. Kaya hindi na kita gagambalain pa. Hindi naman yata tama yan. Matapos mong ipatikin sa akin ang katawan mo, matapos ngayon... Hoy, ano yun? Parang may papuntang mga yabag dito sa kinaroroonan na natin. Buwisit na yan. Kailangan natin makaalis dito. Ronald, nakikita mo bang nakikita ko? Isang malaking aso. Namumula ang mga mata niya. Oh, tumakbo na tayo! Sandali lang! Hindi pa ako Huwag nakakapagsalwal! ka nang magsalwal! Kung ayaw mong lapain ang asong yan, baka mamaya asong yan at kainin tayo! Paala ka dyan! Tatakbo na ako! Sandali lang, Meredith! Walang hiya! Tumakbo na nga siya palayo! Bahala na! Bibit-bitin ko na lang itong short ko! Hindi! Nariyan ang napakalaking aso! Ah! Kumaripas ng takbo si Meredith at Ronald. Sa tindi ng takot, hindi na hinintay pa ni Meredith na makapagsuot ng short si Ronald. Iniwan niya ito at tumakbo ng walang lingon-lingon. Napakalaki kasi ng itim na asong kanilang nakita. Tumutulo ang laway nito sa pagitan ng matatalim na pangil at nagliliyab sa galit ang mga mata na wari, gutom na gutom. Kinabukasan, hindi kaagad lumabas ng bahay si Meredith. Ganoon din si Ronald, bagay na labis na ipinagtaka ng asawa nitong si Diana. Lalo na nang makita niya ang shorts ni Ronald na nakasampay sa labas ng kanilang banyo. Ronald naman, bakit dito mo naman isinampay tong salawal mo? May lagayan naman tayo ng maruruming damit Ang kalat na nga ng mga bata, dumagdag ka pa. Diana, wala ka na bang chismis na nasagap mo yung umaga? Umaga pa ba ngayon sa tingin mo? Tanghali na At anong chismis naman yan? Tungkol sa aswang. Diyos ko naman, Ronald. Ang tagal na nating nakatira dito sa Santa Catalina. Wala namang aswang. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pero sigurado ka bang wala ka talagang nabalitaan tungkol sa aswang? Oo. At siguradong sigurado ko. Teka nga. Ano bang nangyayari sa'yo at parang balisa ka? Wala naman. Kaninang madaling araw pala. Nagising ako, wala ka sa tabi ko. Saan ka ba nagpunta? Yun ba? Lumabas lang ako saglit na nagpahangin lang. Ganun ba? Sa susunod, kapag maaga kang nagising, gisingin mo rin ako para maaga kong maipaghanda ng pagkain at baon ng mga bata. Sige. Ronald, ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang ako. Ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Sige. Pupunta lang ako sa kusina. Ipagtitimpla kita ng kape. Bagamat nagtaka si Diana sa ikinikilos ng kanyang asawa, pinili na lamang niyang manahimik. Sinunod pa rin niya ang pakiusap nitong ipagtimpla ito ng kape. Samantala, sa bahay naman ni Meredith, marahan itong bumangon mula sa kama sa kahinawakan ang kanyang nananakit na ulo dahil sa hangover. Padaskol siyang naglakad patungo sa kusina at agad hinanap si Athena. Lalo pa siyang nainis nang makita niyang tuyo ang ulam. Kaya tuluyang uminit ang ulo niya. Athena! Nasaan ka na naman ba? Athena! Ma! Narito na po ako. Bakit po? Anong bakit? Bakit tuyo ang ulam? Tuyo lang naman po yung iniwan yung ulam sa amin. At
talagang magdadahilan ka pang buisit ka? Sandali. Saan ka pala galing kanina? Ha? Kanina pa kita tinatawag. Nasaan si Yuri? Kasi po, Ma, meron po kasing natagpo ang patay sa may kakahuyan eh. Patay? Sino? Yung apo po ni Aling Ibyang at ni Mang Tano. Si Aya po. Kailan daw namatay si Aya? At bakit siya namatay? Yun nga rin po ang ipinagtataka ng mga tao, Ma. Kasi po, wala po ang lamang loob ni Aya. At wala rin po ang dugo niya. Parang sinipsip daw ho. Pinaglololoko mo ba ako, Athena? At sino namang baliw ang gagawa ng ganong klaseng pagpatay? Kailan daw namatay? Kagabi lang daw po. Kung sa kakahuyan siya natagpuan. Teka, malapit lang yun sa sagingan kung saan kami Bakit po, Mama? Wala. Maghanda ka na ng hapunan. Bumili ka ng masarap na ulam kay Aling Mayet. Yung sariwang karne, ha? Yung magandang klase. Yon ang bilhin mo at magluluto ako ngayong gabi. Opo, Mama. Tawagin mo si Yuri. May utos ako sa kanya. Kaagad na sinunod ni Athena ang utos ni Meredith. Tinawag niya si Yuri na noon ay abala sa pagdidilig ng mangilan-ngilang tanim na gulay sa kanilang bakuran. Kita ni Athena ang takot sa mga mata ng kapatid. Ngunit wala itong nagawa kundi sumunod. Pumasok ito sa loob ng bahay upang puntahan si Meredith. Matapos bumili ng ulam si Athena, agad yung inasikaso ni Meredith. Saglit na nakaramdam ng saya ang magkapatid sa pag-aakalang makakakain na rin sila ng masarap na pagkain. Ngunit napalitan yon ng panghihina at lungkot nang makita nilang isinasalin ng kanilang ina ang mga nilutong nitong pagkain sa mga lagayan. Oh, ay bakit ganyan kayo makatingin? Akala nyo ba sa inyo tong pagkain na to? Mama, gutom na po kasi kami. Wala naman akong pakialam. Ayan, may tirang ulo ng isda. Iulam nyo yan ngayong gabi. Pero, Mama... Huwag mo na nga akong aartihan, Athena. Bakit? Yung pusa nga kayang lunukin ng buo yung tinik. Kayo pa kaya? Kaya sigurado ako, magagawa nyo rin kainin yan. Mama, kahit konting ulam lang po. oo nga po. Tumigil ka na, Yuri, ha? Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Yuri, huwag ka na lang magpumilit. Tama. Sawayin mo yung kapatid mo. Aalis na ako. Huwag kayong lalabas ng bahay. At huwag nyo na rin akong hintayin. Matulog na kayo kung gusto nyo. Opo, Mama. Ay, siguradong magugustuhan ito ng pagbibigyan ko. Ay, nako. Ate, bakit ganun si Mama? Parang hindi niya tayo mahal. Hindi ko rin alam, Yuri. Ang mabuti pa, hihimayin ko na lang tong mga nakadikit na laman ng isda dito sa mga tirang ulo ng isda. Sana umuwi na si Papa, ate. Para masabi natin sa kanyang lahat ng ginagawa ni Mama sa atin. Pero Yuri, 2 taon ang kontrata ni Papa sa barko. At alam mo namang ayaw ni Mama na umuwi si Papa. O kahit magbakasyon man lang, diba? Bakit ang sama-sama ni Mama sa atin? Samantalang yung mga kaklase ko, mahal na mahal sila ng mama nila. Palagi pa silang hinahatid sa school. Tapos pinupunasan pa yung likod nila kapag namamawis na sila. Katulad nga ng sinabi ko kanina, Yuri. Hindi ko alam. Siguro, dahil hindi lang talaga tayo mahal ni Mama. Mas lalong nalungkot si Yuri sa sinabi ng kanyang ate. Pero may katotohanan din naman kasi ang sinabi ni Athena. Parang hindi nga sila anak kung ituring ni Meredith. Parang dalaga pa rin to kung kumilos. Na tila walang iniintinding kapakanan ng sariling pamilya. Samantala, masayang kumatok si Meredith sa pintuan ng silid ni Alvaro. Tanga ng isang transparent na Tupperware na may lamang niluto niyang ulam. Nang bumukas ang pinto, agad siyang ngumiti kay Alvaro
na lalong gumuwapo sa suot nitong puting t-shirt at gray na sweatpants. Isang ayos na lalong nakahuli sa mga mata ni Meredith. Hi, Alvaro. Naistorbo ba kita? Meredith, anong ginagawa mo dito? Nabigla naman ako sa'yo. Halika, pasok ka sa loob. Salamat. Ipinagluto nga pala kita ng ulam. Ito, specialty ko yan. Salamat mukhang masarap to Masarap talaga yan. Ako ba naman ang nagluto Siguradong masasarapan ka. Mukha nga. Ano yun, Alvaro? Ang ibig kong sabihin, mukhang masarap nga. Tamang-tama ito kasi hindi pa ako kumakain. Pagsaluan natin. Halika, upo ka rito. Kukuha lang ako ng pinggan at kubyertos. Alvaro, hindi naman sa pagmamalabis. Pero, pwede mo ba akong ipagluto ng karning ipinatiki mo sa akin? Yung tamarok? Yung hinihiwa sa gitna? Oo. Oo naman. Tamang-tama. Nakakuha ako ng preskong karne. Namalengke ka? Oo naman, kanina umaga. Pasensya ka na nga rin pala Nakatulugan kita kagabi. Oo nga Lasing na lasing ka kaya? Kaya naman nagpasya na lamang akong umalis. Hindi talaga kasi ako sanay sa may alak Sandali lang Ipagluluto lang kita ng tamarok. Mabilis lang to, tapos kakain na tayo. Sige, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal. Palabiro ka talaga. Malalagkit ang tingin ni Meredith sa guwapong lalaki habang ipinagluluto siya nito. Sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, ngumingiti si Alvaro sa kanya. At tuwing lumilitaw ang malalalim nitong dimple sa pisngi, lalo siyang kinikilig. Matapos maluto ang karne, agad siyang pinagsilbihan ni Alvaro, bagay na lalong nagpapalalim ng pagkagusto ni Meredith sa binata. Pagkatapos nilang kumain, nagkwentuhan pa sila. Hindi hinayaan ni Meredith na matapos agad ang kanilang usapan upang mas matagal pa siya sa silid ni Alvaro. Palabiro ka pala, Alvaro. Ang dami kong tawa sa'yo. Mga 20. At least na napatawa kita, diba? Tama. Gusto mo ba? Uminom ulit tayo. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Yung mga anak mo, baka mamaya hinahanap ka nila. Nako, tulog na yung mga yun ngayon. Isa pa, sinabihan ko na sila na wag na akong hintayin. Ganun ba? Sige, pwede naman. Pero pansin ko kasi mukhang maagang nagsara ang mga tindahan ngayon. Kahit si Aling Mahit, sarado na ang tindahan niya. Oo. Paano? May patay kasi dyan sa may bandang dulo. Patay? Anong nangyari? Nagkasakit ba? Hindi. Pinatay daw ng aswang. Aswang? Oo. Yun ang paniwala ng mga tao. Kasi naman, wakwak daw yung sikmura at walang lamang loob. Kahit dugo, wala rin. As in, tuyo daw talaga yung bangkay. Imposible naman yata yun. Kung pinatay at wakwak ang sikmura, dapat may dugo sa pinangyarihan ng krimen. Kaya nga, malakas ang usap-usapan na aswang ang may gawa. Nakakatakot naman pala dito sa lugar niyo. Nako, Alvaro, huwag kang magpapaniwala sa mga chismis dito. Wala namang katotohanan yung mga yun. Sabi mo O ano, mag-iinuman pa ba tayo? Mukhang wala tayong mabibilhan ng alak. Yun na nga nakakainis naman. Kung gusto mo, may alak akong baon. Yun na lang ang inumin natin. Talaga? Meron ka naman pala Akala ko ba, hindi ka sanay uminom ng alak? Hindi nga.
kapag feel kong uminom. Sandali lang ha, kukunin ko. Sige. Humanda ka ngayon, Alvaro. Maakit kita ngayong gabi. Hindi masasayang ang effort ko. Sisiguraduhin ko na matitikman kita at magigising ako sa kama mo kinabukasan. Desidido si Meredith na maakit ang guwapong binata. Kaya sa buong durasyon ng inuman, sinigurado niyang malalasing si Alvaro. Nang makita niyang namumungay na ang mga mata nito, doon niya sinimulan ang kanyang pang-aakit. Labis ang tawa ni Meredith nang tuluyan na nga itong bumigay sa kanya. Buong magdamag niyang inakit si Alvaro. Sinisiguro niyang mahuhulog ito sa kanya, gaya ng nangyari noon sa kanyang bayaw na si Ronald. Kinabukasan, laking gulat ni Alvaro nang makita niyang magkatabi sila sa kanyang maliit na kama. Ngunit ngiti lamang ang isinukli sa kanya ni Meredith. Meredith, may nangyari sa atin kagabi? Oo, pareho naman nating in-enjoy. Kaya worth that naman. Paano pag nalaman to ng asawa mo? Wala naman dito ang asawa ko. At isa pa, sinisigurado ko naman na hindi siya uuwi. Ganun ba? Ibang klase ka din Hindi mo talaga ako tinigilan Kung gano'n, alam mo na inakit kita? Lalaki ako, Meredith. Walang matinong babae na may asawa ang dadayo sa bahay ng isang binatang lalaking katulad ko at maghahamon ng inuman. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo ako sinunggaban kaagad nung una? Sinigurado ko lang muna. Baka mamaya sabihin mo at ako. Ikaw ha? May itinatago ka rin palang kalandian. By the way, kailangan mo nang bumangon at umuwi sa inyo. May kailangan pa kasi akong puntahan. Ha? Saan naman? Basta, Pwede ba akong pumunta ulit dito mamaya? hindi na kailangan. Alvaro naman. Hindi na kailangan dahil ako nang pupunta sa bahay mo. Talaga? Hmm. Aasahan ko yan ha. Hihintayin kita mamaya. Oo. Sige na. Umuwi ka na. Walang pagsidla ng tuwa si Meredith. Hindi niya pinansin ang mga taong galing sa lamay na mariin siyang tinitingnan pagkalabas niya ng bahay nila si Mang. Kung saan nangungupahan si Alvaro, dinig pa niya ang boses ni si Mang na nakikipag-usap sa mga tsismosang kagagaling lang din sa lamay. Sinabi nitong pangalawang beses na raw niyang nakita si Meredith na galing sa silid ni Alvaro. Hindi maitago ang pamimintas sa mga mata ng kanyang kapitbahay. Ngunit walang pakialam si Meredith. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya sina Yuri at Athena na naglilinis ng bakuran. Agad niyang tinawag ang dalawa na kaagad namang lumapit sa kanya. May ipag-uutos po ba kayo, Mama? Meron. Gusto kong linisin yung maigi yung bahay, lalo na ang kwarto ko. At ikaw, Athena, magluto ka ng masarap na hapunan dahil may bisita akong darating. Sino pong bisitang darating, Ma? Huwag mo nang itanong kung sino. Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko. Kaya sige na, magluto ka na. At ikaw, Yuri, lampasuhin mong mabuti ang sahig ng silid ko. Opo, Mama. Oh, ano pang hinihintay niyong dalawa? May kilos na. Ang babagal Daig niyo pang pagong sa kupad. Bilisan mo na, Yuri, para hindi ka na masaktan pa. Opo, ate. Oh, ano pang pinagbubulungan niyo dyan na dalawa? Hindi ba talaga kayo kikilos kaagad? Kapag ako tuluyang nainis, pipilayan ko kayo. Ma, ano pong gusto niyong luto sa karne? Kaldereta. Ayan. Mamili ka ng kakailanganing sahog. Bilisan mo ang kilos mo, Athena, ha? Dapat yung masarap. Ayoko may masabing bisita ko. Opo, Mama.
Nagmamadaling kumilos si Athena. Gustuhin man niyang tulungan si Yuri, hindi niya magawa dahil siguradong mas masasaktan lang ito kapag nahuli siyang tumutulong. Pagkatapos mabili ang lahat ng kakailanganin sa pagluluto, agad niyang inihanda ang kaldereta. Habang abala si Meredith sa paghahanda ng sarili, mabilis na kumuha si Athena ng baunan at nagsandok ng kalderetang niluto niya upang may makain sila ni Yuri. Kumuha rin siya ng kanin, saka mabilis na lumabas ng bahay. Pumunta siya sa kamalig at doon itinago ang pagkaing inumit niya mula sa ipinaluto ng ina sa kanya. Sakto namang narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kusina. Ma, Oh, ay bakit pawisan ka? mainit po kasi, Ma. Kumusta na yung niluluto mo? Luto na po ito, Ma. Maghahain na po ba ako? Sige na, maghain ka na. At Athena, kapag may natirang ulam at kanin, ipakain mo sa aso nating si Bitoy. Opo, Ma. Mukhang hindi ka yata nagmamakaawa na humingi ng pagkain ngayon. Hindi niyo rin naman po kami bibigyan ni Yuri, di po ba, Ma? Tama ka. Hindi nga. Mabuti naman at alam mo na ngayon, Athena. Tama na sa inyo yung tuyo. Eh total wala naman kayong pakinabang. O sige na, maghain ka na at darating na ang bisita ko. Opo. Napabuntong hininga ng malalim si Athena bago tuluyan tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Parang mga hayop silang ituring ng kanilang sariling ina. Kahit kailan, hindi nila naramdaman ang pagmamahal nito bilang isang ina. Makalipas ang ilang minuto dumating ang bisitang hinihintay ni Meredith. Nagulat si Athena nang makita kung sino yun. Si Alvaro, ang lalaking sinamahan niya noon kay Aling Simang. Kaagad na nagkatinginan sina Athena at Yuri nang makita kung paano ito asikasuhin ng kanilang ina. At nang tumingin sa kanila si Meredith, agad itong sumenyas na tila sinasabing umalis muna sila, na siya namang sinunod ng magkapatid. Ate, anong ginagawa natin dito sa kamalig? At saka, bakit may dala kang isang pitsil ng tubig? Yun ba yung magiging hapunan natin? Hindi. Halika. May ipapakita ko sa'yo. Ano yun, ate? Tada! Wow! May malaking baunang ka na puno ng kaldereta. At may kanin din. Oo. Inumit ko to kanina habang nagluluto ako. Dahil alam ko naman na hindi tayo pakakainin ni Mama. Salamat, ate. Bakit hindi natin to naisip noon? Sana may pagkain din tayo katulad ni Mama na masarap. Alam mo namang bilang ni Mama ang mga dilata at saka yung mga piraso ng manok at isda. Yung mga pinapaluto niya sa akin, hindi ba? Oo nga pala. Huwag na nating isipin yun. Isa ngayon, magpakabusog tayo para may lakas tayo hanggang kinabukasan, Yuri. Opo, ate. Mukhang masarap tong niluto mo, ate, ha. Salamat po, Lord. Sa wakas, makakakain na rin po kami ng masarap ng ate ko. Hindi alam ni Athena ang mararamdaman niya nang makita ang tuwa at galak sa mga mata ni Yuri. Halos maiyak siya nang makita kung paano mabilis na kinain ni Yuri ang kanin at kaldereta na parabang isang asong gala na gutom na gutom. Matapos nilang kumain, maingat nilang hinugasan ng ang mga baunan gamit ang tubig na dinala mula sa kamalig. Sinisiguradong walang bakas na maiiwan. Samantala, si Alvaro at Meredith naman ay masayang nag-uusap sa hapag. Napansin ni Alvaro na lahat ng tira nilang pagkain ay inilagay ni Meredith sa kainan ng kanilang aso.
Kaya pala ang taba ng aso ninyo dahil lahat ng tirang pagkain ibinibigay mo sa aso. Ah, oo. Gusto ko kasi palaging busog itong aso namin. Paano mga anak mo? Hindi pa sila kumakain na? Kumain na sila. Pinauna ko na bago ka dumating. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Athena para mailigpit na itong pinagkainan natin. Sige. Athena! Halika nga dito. Ma, Tapos na kaming kumain ni Alvaro. Iligpit mo na itong mga pinggan. opo mama. Athena, gusto mo ba tulungan na kita? Nako, wag na po, Kuya Alvaro, Alvaro. kaya niya ni Athena. Sanay sa gawaing bahay yan. Huwag mo na siyang alalahanin. Ganun ba? Medyo marami kasi ang hugasin. Hayaan mo na si Athena dyan. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa kwarto ko. May ipapakita ako sa iyo. Okay, sige. Tara. Laking gulat ni Athena nang pumasok ang kanyang ina at si Alvaro sa silid ng kanilang ina. Sa murang edad pa lamang, alam na ni Athena na may hindi magandang ginagawa ang kanyang ina. Ayaw man niyang isipin, isa lamang ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Niloloko ni Meredith ang kanilang ama. Hindi kaagad nakakilo si Athena. Yun ang tagpong nadatnan ni Yuri. Kahit anong tanong ang itanong niya sa kanyang ate, hindi ito kumikibo. Kaya siya na lamang ang nagligpit ng ilang magagaang gamit at dinala iyon sa komedor upang mahugasan. Samantala, sumapit ang madaling araw at hindi pa rin lumalabas sa silid si Alvaro. Buo na ang hinala ni Athena. Nagloloko nga ang kanilang ina. Mas lalo pang lumakas ang kanyang hinala. Kinabukasan nang sabay na lumabas si Meredith at si Alvaro. Nakatapis lamang ng tuwalya si Meredith at naka-boxer short naman si Alvaro. Nang makita ni Meredith ang kakaibang tingin ni Athena, kaagad niya itong hinila at kinausap. Hoy, Ma, kung ano man ang nakita mo at makikita mo pa, siguraduhin mong ititiko mo yung bibig mo. pero bakit mo ginagawa ito, Ma? Niloloko mo si Papa. Sumasagot ka pa, ha? Sumasagot ka pa? Ang buho ko po, masakit, Ma. Hindi na ako masaya sa ama nyo. Palagi siyang wala dahil sa trabaho niya. Kaya lang naman ako nananatili sa kanya dahil sa allotment niya. Pero kung hindi dahil sa pera, matagal ko na siyang iniwan. Kailangan malaman ni Papa ang ginagawa mo, Mama. Ang sama-sama mo. Hinahamon mo ako. Gusto mo magsumbong sa ama ninyo? O edi good luck. At kapag sinubukan mo, si Yuri ang mananagot sa akin. Ayaw mo naman sigurong masaktan ang kapatid mo, hindi ba? Bakit mo ginagawa sa amin to, Ma? Mga anak mo kami. Kaya ko lang naman kayo ipinagbuntis dahil gusto ng ama ninyo. Pero kung ako ang papipiliin, ayoko magkaano. Mama, nasasaktan po ako. Bitawan niyo po ako, Ma. At sino naman ang istorbong to? Ang aga-aga. Yuri! Buksan mo nga ang pintuan! Opo, Mama. Yuri, nasan ang mama mo? Nasa loob po, Auntie Diana. Yuri, sino ba yan? Si Auntie Diana po, Mama. Hinahanap po kayo. Oh, ano naman kailangan mo? Ang aga mo naman yatang mangapit bahay. Magandang umaga sa'yo, Meredith. Hindi ako pumunta dito upang mangapit bahay. Narito ako dahil hinahanap ko si Axel. Bakit po, Auntie? Nawawala po ba si Axel? Athena, hindi siya umuwi kagabi. Pinaghahanap namin siya ng Uncle Ronald mo pero hindi talaga namin siya mahanap. Nagtatanong-tanong na rin kami sa ibang malalapit na kaibigan niya pero wala rin silang alam. Auntie, ganyan din po yung nangyari kay Ate Aya. Shh! Yuri, huwag ka magsalita ng ganyan. Eh bakit dito mo hinahanap si Axel, Diana?
Nagbabaka sakali lang naman ako, Meredith. Magpinsan ng mga anak natin. Kaya hindi imposibleng pumunta dito si Axel. Hindi naman close ang mga anak natin. Kaya hindi pupunta dito yung anak mo. Dahil nilalayo mo ang mga anak mo. Kahit gustong-gusto naman nilang maging malapit sa isa't isa. Ako pa talagang pinapalabas mong masama? Bakit? Sino pa ba? Anong nangyayari dito, Meredith? Alvaro, wala to. Usapang maghipag lang. Eto nga pala yung asawa ng pinsang buo ng asawa ko, si Diana. Ikaw yung bagong lipat na tenant ni Aling Simang? Bakit narito ka sa bahay? Meredith? Pinagtataksilan mo ba si Carmelo? Umalis ka na nga, Diana. Pakialamera ka eh. Huwag mong hanapin dito yung anak mo. Napakawalang hiya mo, Meredith! Ang kapal naman ng mukha mo! Nagpapakahirap ang asawa mo sa barko, tapos ikaw, iniiputan mo lang sa ulo? Ay, wala kang pakialam. Dahil hindi naman ikaw ang asawa. Kaya umalis ka na. Sasama po kami sa iyo, Auntie. Tutulungan ka po namin maghanap kay Axel. Hoy! Anong sasama? Bumalik kayo rito. Huwag kayong sasama sa babaeng yan. Hoy! Athena! Bumalik kayo rito. Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Ate! Bilisan mo na, Yuri, para hindi tayo maabutan ni Mama. Kahit anong sigaw ni Meredith sa pangalan ng mga anak niya, hindi nakinig ang mga ito sa kanya. Pinigilan naman siya ni Alvaro sa kanyang pag-aalboroto dahil nakakakuha na sila ng atensyon mula sa mga kapitbahay. Sa kabilang dako naman, pagdating nila Diana sa kanilang bahay, agad itong humagulhol ng iyak dahil sa balitang nalamang mula sa asawa nitong si Ronald. Mga hayop! Sinong may gawa nito sa anak ko? Sinong demonyong pumatay sa anak ko? Ganito kabrutal! Anak ko, Axel! Patawarin mo kami! Hindi ka man lang namin ay pagtanggol! Kung sino man ang may gawa sa'yo nito, sisiguraduhin namin mananagot! Narito na si Mama, anak! Gumising ka dyan, anak! Axel! Ate, sino kayang may gawa niyan kay Ate Axel? Hindi ko rin alam, Yuri. Pero sigurado ako, ang pumatay kay Aya at Axel, iisa lang. Totoo ba na may aswang? Ano nang gagawin natin, ate? Paano kung tayo naman ang isunod ng aswang? Ayoko nang lumabas tuwing gabi. Huwag ka mag-alala, Yuri. Poprotektahan kita. Hindi kita pababayaan. Opo, ate. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa baryo ng Santa Catalina para itong isang panibagong virus na patuloy na lumalaganap. Tuwing sasapit ang dapit hapon, ay sinusundo na ng kani-kanilang mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan sa takot na muling sumalakay ang pinaniniwalaang aswang. Samantala, sa pilitang pinauwi ni Meredith sina Athena at Yuri. Pagdating ng magkapatid sa kanilang bahay, nadatnan nila roon si Alvaro. Base sa mga gamit na naroon, parang naglipat bahay na ito at mukhang doon na rin sa kanila titira. Pakiramdam ni Athena, parang babaliktad ang sikmura niya dahil sa kawalang hiyaan at kataksilan ng kanyang ina.
Naputulan tayo ng tubig. Kaya ikaw, Yuri, mag-igib ka ng tubig sa poso. Gamitin mo yung galon na kaya mo lang para may pampaligo kami ni Alvaro. At ikaw naman, Athena, ikaw nang maglalaba at maglilinis sa buong bahay at magluluto. Maliwanag! Pero may pasok po ako. Problema ba yon? Eh di tumigil kayong magkapatid sa pag-aaral nyo. Mama, ayoko pong tumigil sa pag-aaral ko. Mas marunong pa kayo sa akin. Kapag sinabi ko na tumigil kayo sa pag-aaral, yun ang masusunod. Huwag kayong magmagaling. Dahil kung hindi, tatamaan kayo sa akin. Bernadette, ang ingay niyo naman dyan. Matutulog ako. Eto kasing mga let's... Mama, ano pong nangyayari sa'yo? Nasusuka ako. Mabuti pa pumunta ka dun sa banyo. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Parang bigla lang hinahalo kayong sikmuro. Nasusuka na talaga ako. Pumunta ka sabi sa banyo eh. Dito ka pa talaga sumuka sa sala, Bernadette. Athena, linisin mo yan. Bilisan mo. Hindi ko kayang amoy ang baho. Opo. Ano ba? Ang bagal-bagal mong kumilos. Mama, bakit mo naman po ako itinulak sa pinagsukahan mo? Puisit ka kasi. Ang bagal mong kumilos. Yuri, linisin yung magkapatid ng pinagsukahan ko na yan, ha? Dapat pagbalik ko, wala na yan. Opo, ma. Ate, halika. Tutulungan na kita. Umiiyak na nilinis ng magkapatid ang pinagsukahan ni Meredith. Kakaiba ang amoy niyon. Malansa at parang nabubulok na laman ng isda. Halos maduwal sina Yuri at Athena dahil sa matinding sangsang nito. Samantala, sa loob ng silid ni Meredith, may mainit na pagtatalong nagaganap sa pagitan nila ni Alvaro. Anong sinasabi mo na buntis ako? Ay, paano ako magbubuntis? Hindi pa naman tayo matagal na gumagawa ng milagro. Kung hindi ka buntis, anong dahilan ng pagsusuka mo? Hindi ko alam. Mali ko ba? Baka may nakain lang akong kakaiba na hindi gusto ng sikmura ko. Nais kong makasiguro kung buntis ka nga o Ang hindi. kulit mo naman, Alvaro eh. Pero sige, kung sakaling buntis nga ako, pananagutan mo ba? Oo naman. Gusto ko rin magkaroon ng anak dahil... Meredith! Meredith, lumabas ka dyan! Lumabas kang balanting aliparot ka, Meredith! Si Diana na. Ang ginagawa ng babaeng yan dito? Mukhang galit na galit. Visit ka! Labasin mo na. Puisit talaga, oo. Ang daming istorbo sa buhay ko. Lumabas ka, sabi niyang malanding aliparot ka! Ano? Meredith! Hoy! Diana! Ano bang problema mo? Bakit ka ba nag-i-skandalo dito? Sinampal mo ko? Para yan sa kakatihan mo! Ang landi-landi mo! Pati asawa ko, binembang mo! Ano? Oo! Aksidenteng naamin sa akin ni Ronald ang kalandian ninyo! At ang kabasusang ginawa ninyong dalawa! At ito! Isaksak mo sa baga mo ang pati mo! Paano napunta sa'yo to? Inuwi ni Ronald sa bahay at nahalo pa sa pinaglaban kong damit! Walang hiya ka talaga, Meredith! Ako pa ang nagregalo niyan sa'yo? Tapos aahasin mo rin lang pala ang asawa ko? Wala kang hiya! Ang kapal na mukha mo! Ang kati-kati mo na nga! Nililibahin mo pa sa iba ang dumi at kahalayan mo! Wala ka talagang konsensya! Pamilya mo lang sinira mo! Pati pamilya ko sinira mo! Tama na sabi! Nasasaktan ako! Ano ba? Hiya ka talaga! Aray ko! Ulo
na! Tama na! Tama na yan! Tama na! Dahil sa tindi ng tensyon, agad na nagsilabasan ng mga kapitbahay ni Meredith. Doon nila nalaman ang lahat ng kahalayan ni Meredith at Ronald dahil sa mga sinabi ni Diana sa kanyang hipag na dinig ng mga tao. Naawat lamang ang dalawa nang magtulungan ng ilang kapitbahay upang paghiwalayin sila sa gitna ng kanilang sabunutan. Samantala, matapos ang lahat ng kaguluhan, mainit ang ulo ni Alvaro nang tanungin niya si Meredith tungkol sa katotohanan. Totoo ba ang ipinaparatang sa'yo ng hipag mo? Alvaro naman, ang sakit na nga ng mukha ko, pati ng anit ko. Ang dami mo pang tanong. Sumagot ka! Sumagot ka, sabi! Alvaro. Sasagot ka ba? Ang lig O ko, bitawan babalik mo. ka tong lig mo? Ha? Sumagot ka! Ano ba Sumagot nangyayari ka, sa'yo? sabi! Hindi ka naman Sumagot ganito. ka! Ano? Totoo ba yung binibentang sa'yo? Totoo ba? Oo! May nangyari sa aming dalawa. 2 beses! Pero gumamit kami ng proteksyon. Ano ba? Bakit ka ba nagagalit? Bago ka pumatol sa akin, alam mo may asawa akong tao. Alam ko! Pero ang buong akala ko, anak ko ang ipinagbubuntis mo! Bakit mo ba paulit-ulit na sinasabing buntis ako? Hindi nga ako buntis! Malakas ang dugo ko, Meredith! At hindi normal kung magbuntis ang mga kalahi ko! Anong ibig mo sabihin? Anong kalahi mo? Hindi ka pa ba nagtataka? Simula nang dumating ako, may 2 ng biktima. Ano bang ibig mong sabihin? Sa bagay, wala namang laman yung utak mo. Puro kalandian. Hindi. Ang ibig mong sabihin? Oo. Ako ang pumatay sa 2 dalagita, Meredith. Ako ang uminom ng kanilang dugo at kumain ng kanilang lamang loob! Hindi. Isa kang halimaw. Isa akong gabulang aswang, Meredith! Nagsisinungaling ka. Niloloko mo lang ako. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto mong malaman ang sikreto ng kagwapuhan kong ito? Dahil yun sa dugo at lamang loob ng mga bata at berhen na babae! Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Halimaw ka. Huwag kang lumapit. Bakit ka natatakot? Noong una gustong-gusto mo ko, di ba? Inakit mo pa nga ako. Hindi lang parang asong ulol na sunod-sunuran sa akin, di ba? Dahil ang buong akala ko, hindi ka demonyo. Hindi ako demonyo. Aswang lang ako. Pero hindi ako demonyo. Mamaya, kabilugan na ng buwan, Teta. At ang anak mong si Athena, siya ang aking gagawing reyna! Hindi. Huwag si Athena. Huwag agad ako. Oh, bakit mo siya tinatawag na anak? Ang isang salaulang inang katulad mo, wala kang karapatang tawagin siyang anak, Meredith. Patayin mo na lang ako. Huwag mo lang sasaktan ng anak ko. Huwag mo siyang itulad sa mga pinatay mo. Hindi nga. Dahil palalakayin ko siya. At kapag nasa tamang edad na siya, gagawin ko siyang reyna! Hindi! Hindi mo magagawa yan sa anak ko. Oo! Demonyo ka! Demonyo! Ngunit tumawa lamang ng malakas si Alvaro at agad na binalot ng takot si Meredith. Hindi niya akalain na ang lalaking kinahuhumalingan niya ay isa palang aswang. Doon niya napagtanto
Nakakaiba nga ang mga kilos nito sa tuwing magkasama sila. Lalo na't sa tuwing nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, ay wala ito sa kanyang tabi. Kinagabihan, nang masigurado ni Meredith na tulog si Alvaro, pinuntahan niya si Athena at Yuri sa kamalig upang isakatuparan ang binabalak niyang gawin. Mama, Mabuti naman at sinunod niyo ang utos ko na dito kayo sa kamalig matulog. Bakit po, Mama? At ang mga gamit niyo, kailangan niyo nang umalis dito. pero bakit po, Mama? Saan po tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta kailangan nating umalis dito. Tayo na. Bilisan niyo ang kilos. Opo, Mama. At saan kayo pupunta? Kuya Alvaro, bakit ganyan ang itsura mo? Huwag kang lumapit sa amin. Athena, Yuri, isang aswang si Alvaro. Siya ang pumatay kay Ayat sa pinsan ninyong si Axel. Aswang? Halimaw siya, Mama. Huwag ninyong tatangkain tumakas. Hindi mo mailalayo sa akin si Athena, Meredith. Akin siya. Hindi mapapasayo ang anak kong demonyo ka! Mga anak, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. At alam mo yun ng Diyos. Pero sana mapatawad niyo ako. Ito lang ang alam kong paraan upang kahit papano magampanan ko ang pagiging ina ko. Mama, ano po bang ibig niyong sabihin? Tumakbo na kayo. Mabilis na takbo. Huwag kayong lilingon kahit na anong mangyari. Pero Mama... Takbo! Yuri, tayo na! Mama! Akala mo ba matatakasan nila ako? Nagpapatawa ka, Meredith! Marahil nga. Pero ang apoy ay hindi kayang takasan, Alvaro. Anong? Hindi! Bigla tayong napalilibutan ng apoy! Nasusunog ang bahay! Hindi! Walang hiya ka, Meredith! Bakit may naamoy akong napakaraming bawang? Oo, Alvaro! Walang hiya at salaula akong ina! Pero kagaya ng ibang ina, hindi ko hahayaang tuluyang mapahamak ang mga anak ko! Kaya sabay tayong masusunog sa impyerno! Patawarin nawa ako ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko! Hindi ko maaari! Dinig na dinig ng magkapatid ang pagsabog na nagmula sa kanilang bahay. Ganun na lamang ang panlulumo nila nang makita ang nasusunog nilang tahanan. Agad naman silang tinulungan ng mga tao sa paligid. Ilang araw silang nanatili sa bahay ng kanilang Auntie Diana bago sila sinundo ng kanilang lolo, ang ama ng kanilang ama na si Carmelo. Pagkatapos noon, naglagi muna sila sa Maynila ng ilang buwan. Tapos ka na ba magdasal? Opo, ate. Pinagdasal ko na sana nasa heaven si Mama kahit hindi siya mabait. Ako rin. Ate, paano kung buhay pa ang aswang na si Mang Alvaro? Narito na tayo sa Dubai, Yuri. Hindi niya tayo masusundan. Sa susunod na buwan, lilipat na tayo sa Belgium. Doon na tayo mananatili, kasama si Papa. Naawa ako kay Papa. Sobrang nasaktan siya dahil sa ginawa ni Mama. Kaya nga narito tayo, di ba? Para samahan si Papa. Yuri, lahat tayo nasaktan dahil sa ginawa ni Mama. Pero magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil sa huli, iminulat niya si Mama. At hindi niya hinayaan na tuluyan tayong mapahamak sa kamay ni Alvaro. Dahil iniligtas tayo ni Mama.